Yun. Saan? Thank you. Oh, yeah. Ay na maglagay Oh, ng may sugar pimento. niyo, ha? Nako po. Yan, Thank you. Hiya ako kay Mark kasi laging binabanggit yun. Nahiya ko niya. Sabi nga nung, padala na yan. Mike, muna Mike. Nakitulog na, nakikain pa. Kaya nga, no? Nakitulog na, nakikain pa. Ganun talaga. Kain tayo. O, diba? Hello mga dre. Hello mga Dre. Tira. Teka lang, tama ba yung ano ko? Baka mali na naman yung tira ko sa ano eh. Yan, nandito tayo. Papunta tayo ngayon sa isa nating kaibigan. At doon tayo nag-breakfast na kami. Magbe-breakfast ulit kami. Ang gugulo. Okay, manggugulo na lang kami doon mga dre, no? Talagang, oh, nakitulog na, nakikain pa. Title ko yun eh. Talaga antitigas, di ba? Kasi, Oo, wala kang ibang magagawa kundi maglaway na lang, di ba? Ganun talaga, pipikit na lang. Minsan ginagawa ko na yun, pipikit ako. Kaya lang, magdadasal ako after nun. Cleanse your soul. Ganun talaga, maraming mababait dito sa Toronto eh. Oo, tsaka pag ikaw mabait ka, mabait din sa'yo yung mga tao. Pero pag ikaw balasubas ka, walang ginagawa sa'yo yung iba, tapos ikaw hindi malaman kung saan ka umuhugot ng pinaghuhugutan mo, eh wag kang umasang may babalik na maganda sa'yo. Yun, tama yun. Oo. Yun yung tinatawag na real talk lang yun. Oo. Ang tawag to karma sa amin, hindi real to karma. Kasi kung ano yung binabalik mo, hindi ibabalik sa'yo. Ano yung binibigay mo, hindi yung babalik sa'yo. Saka grabe ng snow sa inyo. Ito nga yung sinasabi. Baka magalit sa akin yung mga taga Toronto eh. Ano? Ito na yun? Ito na yung storm? Yung storm? Normal day namin to eh. At saka ang aga nyo masyado. October. Nag-uumpisa na. Yung mga natakot dyan, sila Itzel, sila Brigido, Si Michael man. si Michael. Ito na ba yung kinakatakutan nyo? Hindi, malayo daw kasi pare, malayo. Malayo sila, sa ano sila, Mississauga sila eh. Kuya Puto, si Ate Susan, Ate Lambo, Susan, Tropa. Kuya Puto, ito ba yung kinakatakutan nyo? Alamang, ibabash din ako niyan. Mark, ikaw talaga. Hindi naman kayo mabiro, mga... minsan joker din ako, kayo naman eh. Hindi, ito talaga yung ganito, normal. Normal day lang. Oo, sa Regina. Kaya siya na pinag-drive ko mga dre. Normal lang. Kailangan lang dito proper yung ano mo, yung tire. Pero pag hindi Proper, kailan ka lang nagpalit ng winter tire? after 6 years. Isang taon ka pa lang yata naka-winter tire. Yabang eh, no? Sabi ko nga doon sa pinsan ko, di ba bago nga? Oo. Bago yung sasakyan eh. Libre ba winter tire niya, pare? Sabi ko, okay na yung all season kasi hindi nang ginamit ko. Ng ilang taon kasi bago. Ay, hindi naman mandatory sa inyo, no? Hindi. Sa amin kasi mandatory, may ano yan, pare, may fine sa amin pag nahuli ka. Sabi niya, hindi kuya. Sabi niya gano'n, bibili na lang ako ng winter tire. Oo, iba pa rin naka-winter tire. Sabi ko, sige. Di sabi ko, yun nung ako kasi, sabi ko sa kanya. Kasi parang malapit na eh. February na, tapos March, April. Tunaw na yun eh. 2 buwan na lang. Magagamit naman niya the following year. Oo, next year. Sabi ko Gusto mo bumiling gulong? May gulong ako. may gulong nga. Magkano mabentahan mga treno? Meron akong yung summer tire, 3 summer ko palang nagagamit yun. At 2 summer pa lang pala, oh. At saka yung rim mo. Oo, tapos may rim pa yun. Magkano kayo bentahan nun, pare? Oo, maano rin yan. Oo, may 1,000 kaya yun. Yung may CRV nun kasi. 1,000. Pare, yung gulong ko, ang bili ko doon 1,000. Oo. Eh, 2 summer ko palang nagamit. Bakit naka-hazard to? Naka-hazard siya. Pabayaan mo siya. Okay, 15 minutes away kami para sa pupuntahan namin mga treno. Ayan. Kasi pagka nakapag-drive ka na sa Saskatchewan winter, parang feeling ko kaya mo na sa buong Canada. Feeling ko yun lang yung feeling ko. Kasi lahat na naranasan ko dun, Visibility, no? zero, lahat ng talagang. Alam mo yung
Hindi mo na alam kung makakauwi ka sa bahay mo. Tapos pagdating mo sa bahay Pagi pa. titignan ka lang nila okay, nakauwi ka. Pero hindi niya alam yung pinagdaanan mo na paano ka nakauwi. Isang beses parang nasa ibabaw kami ng tulay, no? Biglang dun lang sa tulay na yun, no? Pagi, as in zero visibility. Oh, grabe. Nakakagul. Ano nangyari? Mabera, sa tulay lang na yun. Kasi minsan pag binibidyohan ko ng ganon, malinaw. sa TV, sabi ko ba't ganon nakikita? Sa TV, di ba? Pag Oo, pinapanood malinaw. mo. Pero sa totoong buhay, yung actual na yon, malabo na yon. Kaya nga, ang galing ng camera, di ba? Oo, ang linaw ng camera. Kaya minsan pag nakikita ako na nagbablog ako na pinapakita ko yung kalsada na winter, ibig sabihin, napakahirap, mahirap yun na sitwasyon. Pero sa camera, ang ganda ng Oo, yun nga eh. Hindi nag-justify yung yung struggle mo sa pagdadrive. Slushy tawag sa amin to. Yung pag ganito. Slurpee. Yung ganito to. Sa amin, shake. Natutulog. Shake ang tawag dito kasi kaganon-ganon yung sasakyan mo. Oh, eto lang, fishtail lang kalaban mo dito eh. Pag biglang liko, biglang Pero maganda yung gulong nitong sa'yo, winter. Maganda yung drive nito, pare. Oo, magandang Tiguan. Maganda to. Maganda rin. Magandang i-drive. Mas maganda to kung siguro. Kasi parang base model lang to mga dre, no? Oo, kung top of the line to, sabi ko nga kay Rice, parang malupit to. Maganda, no? Oo. Ang tanong mo lang talaga is tatagal ba yung Oo, yun lang, kung tatagal talaga. Pero maganda siya, yung handling. Mas gusto ko to kasi yung dinrive ko dun sa yung sa Hyundai? Calgary. Oo, Yung sa Calgary. Tucson? Oo. Mas gusto ko to. Pero parang may turbo yun, ha? Oh, yun naman, mabilis naman mag-accelerate yun. Ang bilis, Ang di ba? bilis eh. Oo, yun naman. Kung gusto mo naman na mabilis yun. May turbo yun. Pero dito, Ito lang delikado sa para sa slushy talaga, mga pagka biglang kapig, biglang talagang gaganon yung likod mo, dudulas, oh. Ito yung alalay na tinatawag lang. Alalay na mabilis, alalay na mabagal. Alam yun, may ganun salita eh. Pag dito biglang preno ka, dadamputin ka rin siguro sa gilid. May kalalagyan ka dito. Sa gilid ka, tapos nakabalagbag ka. Naranasan ko nung umikot yung first time ko nagda-drive sa Regina, yung biglang preno. Oo. Talagang ikot ako sa gitna eh. Buti wala akong tinamaan. Wala nagkakadkad na gobyerno, no? Wala, pare, Sunday. Sunday ba ngayon? Frozen kaya yung Niagara? Natural. Frozen ba? Yes. Ano makikita mo dun? Yung pagka-frozen niya. Oo, pagka-frozen. Dito sa Toronto, maraming mababait na tao. Mababait mag-drive yung mga tao dito pag winter, no? Oo, pero pag summer, pare, tira mo pag nasa highway sila, akala mo mananahi sila, oh. Gumagano'n sila sa highway. Oo, pero pag winter, mabait sila. Kaya ang mahal ng insurance dito. Sa Regina, makikita ka ganito na winter, nagmamabilis pa eh. Alam eh, kasi nga medyo kampante. Karamihan ng mga kampante kasi sa amin yung mga malalaki. Kaya sila yung mga nakikita mong nadiditch din talaga. Ang dami namin nakita sa gilid ng pare, nakaditch. Oo, yung mga ilang truck nakita namin nasa ditch karamihan ngayon, truck. Kasi nga, ang bibilis nila, di ba? kampante kasi sila na, uy, truck ako. Isang mali mo lang eh. Buti dito. nga, buti walang tumaob, pero lahat sila doon sa kanal. Hindi naman sila makaalis doon. Kailangan nilang hila. Para tayo nasa looban ng Ontario, ng Toronto, no? Toronto ba to? Hindi na, no? Toronto ba? Ontario. Toronto ba? Heather. Toronto ba? Alam kasi kung anong... Ano ka ba? Scarborough pala tayo, pare. Scarborough. Dito sila Crystal dati, di ba? Diba Dito sila Crystal. yung pinsan ko nga nagyayaya ding mag-beat dinner kaso sabi ko wala, hindi kami makaano. Hindi, syempre parang ako rin, kunyari madalaw kayo doon. Uy, doon. Syempre, di ba, gusto rin makakwentuhan yung mga Pilipino. Pero maraming mababait dito sa Toronto. Hindi kaya dudulas yung sasakyan mo, pare, kung Lexus yung Lexus yung Hindi ka kaya mag-i-slip sa snow. Walang yan sa sasakyan. kahit mahal pa yung sasakyan mo ko. Dudulas ka. Oo, para ka mag-drive. Until I see it. Aga namin ha. Thank you. Oo. Sabay kami ni Tito Bob. Marta. Marta.
Yan. Meron kay Luna. Wala pa kasi yung content eh. Ay, nakikita na rin so Luna. Seryosohin natin Joseph Chanel. Si Human Vancouver. Si Human Vancouver daw. Si Human Vancouver. Bahay nila. Nung magulo sa Thank you, Rice. Punta kayo ng Vancouver, ha? Malaki na Wala kasi kailangan nakita mo na. Nay! Ingat kayo, Nay! Malaki na to. Pag nakita. Dalawa na. No, yung kalat. Bibi ba? Lagot kay Harold. Lagot kay Harold. Bakit si Mama Hailey? Blue kisses. Dalawa na. Blue kisses. Tawa pa rin siya, oh. Dalawa na, pagka ano. Para ikaw naging tatay niyan dito eh. pero nung tumanda ako, kasi nakita ko mga tatay ko mahigpit, pero pag sa mga anak ko, mabait sila. Ngayon mo nakikita yung accepted our sabihin invitation. niya. Short May extra pa. Extra. Paano yung lolo? Ano namin ano, Kaya ba? kita ng Toronto. Magkikita ulit tayo, di ba? Of course. Oo. Pupunta ako sa Montreal. Yan. Yan. Tsaka sa Windsor. Oo. Kung sana, doon pa anak ko. No? Sino naman, napunta naman kami. Pupunta kami Rigol eh. Okay. Hanggang sa susunod. Stop. Yeah. Ingat. Ay, mga dre. Nandito kami ngayon sa hotel. At habang nandito kami sa hotel, kinakausap ko ngayon yung aking replacement insurance kasi papunta kami rito. Tumawag sa akin yung dealership, mga dre, no? At sinabi nga nila sa akin na may resulta na yung replacement insurance ko. Medyo nalito ako, mga dre, no? Kasi sa kanila pa rin nakipag-communicate yung replacement insurance. Ayun nga yung iniiwasan ko, di ba? Kaya ako yung naglakad ng papers ko. At eto, tinatawagan ko sila ngayon. Nililinaw ko kung ano nangyari. Kako, I was expecting na sila yung makikipag-communicate sa akin instead of yung dealership, mga dre, no? Sabi nila yung dealership daw is nagpasa rin sa kanila ng kagaya ng requirements na ipinasa ko. Sabi ko, okay, but I'm the one who give you all the documents. Sabi niya, yeah, we know, we receive from you, but we receive also from your dealership. Sabi nilang ganun. But anyway, yun nga, na-settled kami na, kumbaga, sabi ko kasi, kaya ako ginawa yun, I want to have a freedom to choose kung saan ako kukuha ng sasakyan. At sinabi nila sa akin na, oo naman daw, meron naman daw akong freedom na gawin yun. At tinanong ko rin kung may expiration date ba, mga dre, no? May expiration ba yung replacement insurance na yan? At ang sabi nila sa akin is meron, mga dre, no? 3 years. Naalala ko yung kay Joy kasi nauna nga ma-total si Joy kaysa sa akin, mga dre, no? At kumbaga, hinahabol nga namin na wag mawala yung replacement insurance kasi malaking bagay din, mga dre, no? Parang nagkaroon ka rin ng off sa pagbili ng sasakyan, di ba? Ng discount. Tinatanong namin kung pwede bang 1 year. Tapos sabi ng dealership, yeah, we can do that for you. We can ask them to hold it for a year. They're not giving you the straight answer. Ngayon, tinanong ko kung may expiration, straight away sinabi sa akin 3 years. Hindi ako sa ano pa man, mga dre, no? Hindi ako nambabash or what. But a little bit of honesty, somehow will help the client, di ba? And it will make your job easier, kumbaga. And by the way, yun nga pala, mga dre, no? Replacement insurance, they're giving me pa-English ako, di ba? Syempre, maganda yung gising ko. Kasama pala namin si Mark dito sa mga dre, no? Sa hotel room. Yung replacement insurance, bibigyan nila ako ng 7,600. Ang kondisyon nun, para makuha ko yun, dapat ang bibiling kong sasakyan ay 31,166. Kumbaga, wala pang tax yun, mga dre, no? So, shoot, pag nilagyan ng tax yun, mahal-mahal yun, mga dre, no? Teka lang, tingnan natin kung magkano yung 31,000. Sabihin natin 200. Excuse me. Plus 14.975%. So, magiging 35,000, mga dre, no? Kung ima-minus natin, yung... wait.
equals, tapos minus 7,600 para sa replacement insurance yan. So yun, parang okay, may nakuha akong 7,600, pero ang matitira kong utang mga deno sa sasakyan na naman is 28,272. Kaya nga, ang tanong mga deno, worth it ba na habulin yung replacement insurance, samantalang alam ko naman na pag hinabol ko yung 7,000 na yon, magkakautang uli ako ng 28,000 mga dreno. Tagal nila sumagot, di ba? O nga pala, nag-aantay ako ng sagot kasi tinransfer ako mga dreno. Ang tanong ko kasi, dahil yung term ko sa replacement insurance is parang 6 years yata o 7 years. So, sa 3 years na total yung sasakyan ko, may natitira pa akong 3 years na contract. So, meron akong marirefund galing dun sa mga dreno, sa contract namin, kasi ang binayaran ko doon is I think more or less nasa 3,000. So somehow baka may ma-refund ako doon kahit $500, 'di ba? Yung mga ganung maliliit na bagay, hindi maliit na bagay mga dreno, actually malaking pera ni $500. Wala kang mapupulot noon, wala magbibigay sa ng libre noon. Kaya as much as possible mga dreno, sinusubukan kong kunin what is rightfully mine, kasi every penny na binabayaran ko sa insurance is galing sa pinaghirapan ko yun mga dreno. Kahit anong mangyari, kung anong pwede mo makuha sa insurance, diba, kunin mo. Kaya nga naghahabol ako miski yung mga dreno, yung rental car, kasi ang laking bagay mga dreno. Imagine yung isang linggong rental car, $500 diba? So ba't gagastos ka samantalang binayaran mo yung kasama sa insurance, diba? Kumbaga hindi ako nahihiya na habulin kung ano yung mga binayaran ko mga dreno, tsaka kung ano yung mga para sa akin. Iyon, ngayon ang na lang is, ang pag-iisipan ko na lang is what to do next, di ba? Anong sasakyan ba talaga? Pero ito, kinlarify ko nga dito sa replacement insurance. Sabi niya, hindi ka na ba talaga kukuha sa kanila, hindi ka na babalik? Sabi ko, no, I have no plan of dealing with them again. I don't know mga dreno. Hindi ko naman sinasabing hindi ako kukuha ng Toyota. Ang sa akin lang siguro, sa ibang dealership hindi na ron. Diba? Kasi kasi yun nga mga dreno. Malalaman kung ano. Ang hirap mag-isip sa totoo lang mga dreno. Hanggang ngayon hindi pa rin ako sure. Anyway, ito na yung kausap natin. Yes, I have a question because I made a claim. My claim is already open, and I was just wondering how much I'm going to get from the remaining contract of my replacement insurance. Perfect. Won't be too long. May I have the contract number, if you please? Okay. Wait. Too long. So you've had a total loss on your vehicle as of January 20th, 2025. Is that correct? Yes, ma'am. Perfect. So what I'm going to do is I will be calculating the quote in order for us to be able to determine what the reimbursement amount would be on file. And I will also be sending you by email the cancellation procedure so that you could send us all of the different documentation needed. And I've sent you the cancellation request form. And this cancellation request form will have to be printed out and filled out by hand because we do not accept any electronic signatures. Okay, sure. Perfect. Is there anything else that I could do for you today? That's all, ma'am. Thank you so much. Thank you. Have yourself a wonderful week. You too. Bye. Bye-bye. Ganun pala yun. Kailangan bayad ka na talaga sa bangko. Kasi hindi ko natapos yung kontrata eh. So, nagbayad ako sa replacement insurance. Kumbaga, yung insurance na yun is for 6 years. Ngayon, in the middle, na total na yung sasakyan ko. So, re-reimburse nila ako nung kalahati. Oo.
Bibili ka ng kotse sa kanila? O kahit hindi? Hindi, kahit hindi. May makukuha. Oo, kasi bibigyan nila ako ng sa Gap Insurance, 7,600. Okay? Plus yung bibigyan nilang reimbursement sa binayad ko sa kanila, that is 1,400. So, meron akong 9,000. So, plus yung 28,000 Kano lahat ng mga pera? equals, what? 37,000? Binili ko lang yung kotse, 26. Pera! Pwede na tayo mag-ano. Puro kwento eh, no? Niagara Falls. Puro kwento. At least may pambili ka na 17,000. Hindi, sabi mo, hindi ka doon bibili ng kotse. Sinabi ko nga, Pwede hindi siya bumili dun sa dati. kaya ako tumawag sa kanila ngayon, kuya, kasi binerify ko kasi nga tumawag sa akin yung dealership. Sabi ko, ba't sila yung tumawag? Eh, di ba dapat sa akin makipag-communicate yung replacement insurance? Oo, kaya kinilir ko. Sabi ko, I was expecting that you're the one who's going to tell me how much I will be getting. Yeah, oo. Sabi ko, instead, it's the dealership. Yeah. Sabi niya, bakit wala ka bang balak kumuha doon? Sabi nila. Oo, sabi ko, kaya nga ako yung naglakad eh. That's why I'm the one who give you all the documents. Sabi nila sa akin na, nagpasa din yung dealership ng documents. So, they're really trying to get me back. Oo. Diba? Kasi nakapagpasa na siya eh. Then nagpasa din pala sila. Para doon kunin yung so if I got a deal, sinasabi nila sa'yo, you can only get your 7,000 if you buy $30,000 car, right? Yeah, Pero hindi totoo yun. Makukuha mo yung pera kahit wala. Hindi kuya, ang makukuha ko lang yung 1,400. Yun lang. Oo, pero yung 7,600, that will not go straight sa akin. Pupunta yung sa dealership na pagbibilihan ko ng sasakyan. Bibili ka ng sasakyan. Oo. It has to be what? How much? What? Walang premyo. Walang presyo. 31,160 kuya. Kasi mag-ano ko pa ng ano doon? 28. Mga 24 pa rin naman ano doon. 28, 26, yeah. 26, 24, yeah. Still a lot of money, yeah. Ito mag-jacket na naman, hindi pa alis ang tao. Gawin mo na lamang kay ano. Hindi pa. Ano yan, tingnan? Hindi pa ako. Kaya nga. Ayos ka, pumunta lang sila dito. At least may cold cast ka na. Hindi, baka sabihin mo, yung 28,000, pambabayad ko yun sa utang ko, ha? Hindi ko makukuha yung ano, kung hindi ako bibili ng bago, hindi ko makukuha yung 7,600. Ito yung pupuntahan natin, ha? Saan? Tingnan at address. Sabi mo sa kuya mo. Kita-kita tayo sa restaurant, mga Dre. Kalahin mo nga naman, nakapagparade. Hindi namin alam kung nasan kami. Anong lugar to, Ina? Damascus. Damascus? Scarborough pala. Be? But very near Markham. Mark, saan ka ba pupunta? Hindi dyan. Diba ganyan? Tingnan mo. Ito ang side dish eh. Pumupusip ka sa side dish. Libre kasi. Ito yung tofu, Marco. Meron ay ito ba? Libre kasi ito. Dito tayo na libre. Bakit mo na-rubbish? Ang hanghang. Grabe. Ang hanghang. Pero masarap. Subo mo na, Mark. Togi, Mark. Yo, lahat ng togi nakalagay sa akin. Favorite. Pero may kimchi doon. Togi. Ano pinili ko to? Ang bawal daw ng radi. Sabi ko na. Hindi ako kumakain ng Kumakain ka nga ng iba eh. Basta yung reservation nilalagay. Estado. Ito na yung pagkain ko. Ang tanong, Mark. Mag-a-adjust siya ngayon. Di ba nag-adjust siya? Nag-adjust ka, di ba? Problema niya ngayon. We don't have to start the day yet.